So for today's video, para ito sa mga hindi pa nila nakuha ang kanilang national ID, kagaya ko na umabot ng 2 taon na. So don't worry guys, so dahil pwede natin ma-access ang ating national ID through eGov.ph app gamit ang ating printed national ID or yung PELSIS ID. So before to start, so mag-intro muna tayo. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, sa mga bago po dito sa aking munting channel, so gumagawa ako ng mga video tutorial and also gumagawa ako ng mga content na pwede natin pakitaan ng extra income gamit ang ating cellphone at laptop sa pamamagitan ng paggamit natin ng isang application or website na wala tayong ilalabas na pera o puhunan. Yun, so wala po kayong eGov app, so kailangan nyo po yan i-download sa Play Store o sa App Store. So ilalagay ko na lang po yung link guys sa description box or sa comment section para ma-direct po kayo dito once po para ma-download nyo po yan. So yan, meron po, pwede po ito sa mga Android and kung iOS ka po, so pwede ka rin mag-download ng eGov.ph app. So ito nga po guys yung eGov.ph app ko dito. So na-download ko na po yan. So kapag na-download nyo po yan, so i-open nyo po yung app. So pagka-open natin dito, so kailangan natin dito mag-sign up po dito. Ayan guys. So ayan, kailangan natin dito, i-click natin itong sign up. Ayan, ilalagay natin dito yung ating phone number dito. I-next natin. I-continue natin ito. So ayan, so magsisend sila po ng OTP guys. So itatype natin dito. I-type natin dito yung kanilang OTP na sinid nila sa atin. Dito naman sa create your own PIN. So gagawa po tayo dito ng PIN natin. So make sure po natin na dapat alam po natin yan kasi hindi natin yan mabubuksan po yung ating eGov kapag walang tayong PIN. So kailangan natin, i-reminder po natin yan guys yung ating PIN. Ayan, and then next natin. So ayan, re-enter natin. So i-type natin ulit dito. Next natin. Ayan guys, so congratulations, you have successfully created your account. So you can now use your new PIN to log in. Click natin itong verify now. Ito yung identity verification. Kung meron tayong PELSIS guys, so scan natin yung QR code para po ma-automatic po yan na ma-fill up po ito. Pwede natin yan i-scan. Ayan, when using the app. So ayan, kailangan natin i-scan yung QR code guys. Yung pagka-scan po natin, so automatically po yan na ma-fill up po ito. Kasi madidetect niya po yung mga information natin sa ating PELSIS. So dito sa citizenship, so ayan, ilalagay natin dito, Pilipino. So kung wala tayong suffix, so ayan, huwag na yan. So ayan, dito sa email address, so kailangan natin dito maglagay ng email address dito. So make sure po na active yung ating ilalagay dito kasi magsisend sila po dito ng code para po ma-verify natin yan. So ayan, dito naman sa male and female yung gender natin. And then pag okay na po yan, so next natin ito. So ayan, ilalagay natin yung current address natin dito. So siyempre yung ating province, municipality or city, barangay, house number or building or street name, address line 2 optional po ito. And yung postal code natin, so optional po yan. Pagka-fill up natin, so i-next natin. Ito po, yung confirm information. So kailangan natin i-make sure po natin na correct yung mga details natin dito. Yung mga information natin dito. So pwede natin yan i-edit po kung mayroon pong mga mali po. So kung wala po, so i-next natin ito. So kailangan natin dito mag video selfie po dito para po ma-verify natin. So make sure are the person verifying. So make sure po natin na wag po tayo sumuot ng itong cap at
avoid the wearing glasses, avoid using filter, and then also yung ating face mask within the circle, use enough lighting, and hijab friendly verification. So para po ito sa mga Muslim, so pwede po tayo magsuot po ng hijab. And then ito, itap natin itong tap to launch camera, allow natin. So ito nga po guys. So move your head to right. So blink your eyes and move your head to left and hit front of camera. So ayan guys. So ito, pwede na to guys. Ayan, yes, I am happy. So next po is submit your valid ID for verification. So ayan, ito yung mga list of accepted nila na pwede natin i-submit po. Passport, driving license, NBI clearance, UMID, postal ID, senior citizen, voter ID, national ID. So pwede yung ating PLCs po na i-submit natin dito. So ayan, submit valid ID. Ayan, so select your ID before scanning. So ayan, mag-select po tayo dito ng ating ID po na isa-submit natin. So ayan, itong kapag yung ating PLC's ID, yung ating national ID na temporary yung gagamitin natin. So ito yung ating pipiliin dito, itong PLC's ID. I-click natin itong scan. Ayan, and then confirm natin. Dito naman, i-enter natin dito yung ating email code dito. So, punta po tayo sa ating Gmail. So, punta po tayo dito sa Gmail account po natin. So, ayan. So, i-scroll down, i-refresh po natin guys. So, ayan, Philippine e-Government. Ayan yung ating email code dito. So, pwede natin yan i-copy paste. Ayan, copy, and then punta po tayo sa so, i-paste po natin dito. So, ayan. So, yun guys. So, your account is now being reviewed. So, please wait for maximum of 7 working days to get your account verified. So, kailangan natin dito maghintay ng 7 days bago natin makuha yung ating national ID kasi i-review nila po yan yung ating account po na binirify natin. So okay po natin ito. So yun guys, so update ko po kayo kapag dumating na po yan. So make sure po na nakapag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para po laging update po kayo sa aking dito sa aking channel po. 3 days later.